Nabitiwan ang baso ng tsampag mula sa kamay ng aking manugang na babae nang tumama siya sa sahig. Ang ina ni Maria, si Elena, ay nakikipagkunot-kunot sa aking marmol na sahig sa kusina na may bulan na nakokolekta sa mga sulok ng kanyang bibig. At ang tanging naisip ko ay, well, hindi dapat mangyari yon sa kanya. Kung nanonood ka nito, mag-subscribe at ipaalam mo sa akin kung saan ka nanonood. Bago ko sabihin kung paano ako napunta rito, hayaan mo akong maging malinaw sa isang bagay. Gumugol ako ng 70 taon sa mundong ito at hindi ako nakaligtas sa walang awang mundo ng negosyo sa pamamagitan ng pagiging tanga. Kapag may sumubok na lasonin ka sa iyong sariling retirement party, napapansin mo, lalo na kapag ang taong yun ay nakatingin sa iyong bank account na parang gutom na babae na nakatitig sa isang piging. 2 oras kanina, ang aking kusina ay puno ng tawa at pagdiriwang. Kakabenta ko lang ng aking consulting firm sa halagang 1.3 bilyon. Hindi masama para sa isang kumpanya na itineo ko mula sa wala pagkatapos mamatay ng aking asawa 15 taon na ang nakalipas. Miguel, ang aking anak na lalaki, ay nagmatigas na magdaos ng party na ito. Nanay, nararapat mong ipagdiwang, sabi niya na may mga matapat na kayumangging mata na sobrang nagtatrabaho. Hayaan mo si Maria na hawakan ang lahat. Mag-relax ka lang at mag-enjoy. Dapat ko malaman na may mali na magboluntaryo si Maria na maging hostess. Ang babaeng karaniwang nagreklamo sa pagkarga ng dishwasher ay biglang naging Martha Stewart na incarnate, na nag-ayos ng mga bulaklak at nagpapakinang ng kristal na parang nakasalalay ang buhay niya rito, na sa huli, mukhang totoo nga. Maganda ang party. Bibigyan ko siya ng ganon. Mga 30 tao mula sa aking profesyonal na buhay, ilang kapitbahay at pamilya. Nag-hire pa si Maria ng bartender. Walang masyadong maganda para sa iyo, Sofia, sabi niya ng may pagmamalaki, na pinisil ang aking braso gamit ang mga perpektong manicured na kuko na mas mahal kaysa sa lingguhang grocery ng karamihan. Nag-usap ako na maliit sa aking dating business partner na makita ko ito. Si Maria na nakatayo malapit sa mesa ng tsampag, na tumitingin sa paligid ng kinakabahan bago kumuha ng maliit na vial mula sa kanyang bag. Naging yelo ang aking dugo habang pinapanood ko siyang ibuhos ang laman sa isang partikular na baso. Ang may maliit na chip sa gilid na palagi kong ginagamit sa mga party. Ngayon, ang isang matino na tao ay maaring sumigaw, maaring tumawag ng pulis, maaring harapin siya roon mismo. Pero natutunan ko na minsan ang pinakamahusay na paraan upang mahuli ang ahas ay hayaan itong isipin na na-corner nito ang daga. Kaya ngumiti ako, tumango sa anumang sinasabi ng aking business partner tungkol sa market trends at patuloy na nanood. Kinuha ni Maria ang aking doktor na tsampagni at nagsimulang lumakad patungo sa akin na may mukha na parang pag-alala ng anak na babae. Sofia, mukha kang pagod, sabi niya na inaalok ang baso. Eto, uminom ka ng tsampag. Nararapat mo to. Kinuha ko ang baso, nagpasalamat ng mainit at naghintay. Mga 1-0 minuto pagkatapos, nang siya ay distracted sa pagpapakita ng kanyang bagong tennis bracelet sa mga kapitbahay, tahimik kong ipinalit ang mga baso sa kanyang ina, si Elena, na nakatayo malapit, na mukhang medyo nawawala ng walang inumin. Si Elena ay palaging medyo scattered. Kawawa. Kinuha niya ang pinakamalapit na baso ng walang inisip, ang isa na inilagay ko lang malapit sa kanyang bag. Sa loob ng 5 minuto, pinupuri niya ang kakaibang lasa ng tsampagni at nagtatanong kung mula sa espesyal na lugar ko ba ito in-order. Ang iba, tulad ng sinasabi, nangyari na mabilis. Lumuhod ako sa tabi ni Elena habang sumisigaw si Maria na may tumawag ng 911. Ang kanyang performance ng shock devastation ay halos convincing. Halos. Ang problema sa pagiging mamamatay tao ay ang tunay na panic at peking panic ay mukhang ibang-iba kapag alam mo kung ano ang titingnan. Ano ang nangyari? Tanong ng aking anak na si Miguel na nagtutulak sa maliit na pulutong na nagtipon. Maputla ang kanyang mukha pero nakita ko ang iba pa sa kanyang ekspresyon. Isang mabilis na sulyap kay Maria na tumagal ng kaunti pa sa normal. Hindi ko alam. Umiyak si Maria na nakakapit sa aking braso. Bigla siyang bumagsak. 1 minuto okay pa siya sa susunod. Walang saysay niyang itinuro ang kanyang ina nang gayon ay walang malay pero humihinga pa. Salamat sa Diyos. Dumating ang mga paramedic sa loob ng ilang minuto. Habang ginagamot nila si Elena, inilalagay sa stretcher, nakita ko ang sarili kong pag-aaral sa mukha ng aking anak. 32 taon ng pagiging ina ang nagturo sa akin na basahin ang kanyang moods tulad ng weather patterns. Ngayon, mukha siyang lalaki na nanonood sa kanyang maingat na plano na gumuho sa real time. Saang ospital? Tanong ko sa lead paramedic. St. Maurice, kamag-anak ka ba? Malapit na kaibigan. Sabi ko na may makabuluhang sulyap kay Maria na masyadong abala sa hyperventilating para mapansin. Susunod ako sa aking sasakyan.
Mabilis na lumapit si Miguel. Nanay, hindi mo kailangang gawin yon. Kami na ang bahala sa lahat. Dapat kang manatili rito. Linisin ang party. Gaano kabait. Panatilihin ang target sa bahay habang inaayos nila kung ano ang mali sa kanilang maliit na plano. Walang saysay, sabi ko ng matatag. Halos pamilya na si Elena. Sasama ako. Kinuha ko ang aking bag at susi bago pa makapag-argue ang sinuman. Sa ospital, sigurado akong manatili malapit para marinig ang mga usapan ng medical staff. Ang kondisyon ni Elena ay acute poisoning, hindi alam ang sanhi. Binanggit ng doktor ang tungkol sa plant alkaloid sa nurse, sapat na spesipiko para isipin kung may nag-aral ng mabuti sa untraceable tokens. Naglalakad si Maria sa waiting room na may designer heels na nakiklik sa linoleum na parang metronome na binibilang ang kanyang anxiety. Matigas na nakaupo si Miguel sa plastic chair na patuloy na nagvi-vibrate ang kanyang phone sa mga text. Mukha siyang ayaw sumagot. Napakapangit nito, sabi ni Maria sa ikalimang beses. Kawawang nanay, hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Tinapik ko ang kanyang balikat ng sympathetically. Madalas misteryoso ang mga ganitong bagay, dare. Sigurado ako malalaman ng mga doktor. Pagkatapos ay idinagdag ko ng halos casual. Alam mo, swerte na hindi siya uminom na marami sa tiyampag na yon. Ilang sip lang bago siya bumagsak. Halos hindi napansin ang pagkagulat ni Maria. Tiyampag? Sa tingin mo ang tiyampag ni ang sanhi? Oh, sigurado akong wala yon, sabi ko na may dismissive wave. Isip lang na matandang babae na naghahanap ng patterns kung saan wala. Pero maputla na ang mukha ni Maria at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang umaabot sa kanyang cup. Pinapanood ni Miguel ang aming usapan na may intensity ng hawk na nag-aral sa field mice. 3 oras pagkatapos, lumabas ang doktor para sabihing stable si Elena pero kailangan manatili magdamag para sa observation. Hindi conclusive ang test, sabi niya, pero anumang ininom niya ay dahan-dahang lumalabas sa kanyang system. Pwede ba namin siyang makita? Tanong ni Maria. Pamilya lang at sedated siya. Pinakamahusay na bumalik bukas. Habang umaalis kami sa ospital, inihatid ako ni Miguel sa aking sasakyan. Nanay, baka dapat kang manatili sa amin ngayong gabi. Pagkatapos na nangyari, mas magiging maayos ang pakiramdam ko kung hindi ka mag-isa. Gaano kabait? Lalo na dahil ang maliit na medical emergency ni Elena ay nag-iwan sa kanila na nagtataka kung may hinala ako. Ang sagot, ganap. Pero hindi nila kailangan malaman yun pa. Matamis mo yan, dare. Pero okay lang ako. May bagong security system ako, naalala mo. Hinalikan ko ang kanyang pisngi at sumakay sa aking sasakyan na pinapanood sa rearview mirror habang siya at si Maria ay may urgent na whispered conversation sa parking lot. Pag-uwi, nagbuhos ako ng tunay na baso ng tiyampag mula sa bagong boat, natural, at naupo sa aking study. Oras na para alamin kung ano talaga ang plano ng aking mapagmahal na pamilya para sa akin, at mas mahalaga kung ano ang gagawin ko rito. Gumugol ako ng gabi sa paggawa ng bagay na naging mabuti ako sa loob ng 45 taon na negosyo. Research. Hindi ang uri na ginagawa mo sa computers at databases. Ang uri na ginagawa mo sa malinaw na memorya at suspicious mind. Ang pagkalason kay Elena ay hindi random at tiyak na hindi aksidente. May naplano na patayin ako sa aking sariling party, marahil umaasa na magmukhang heart attack o stroke. Sa 70, nangyayari yan. Walang nagtatanong sa matagumpay na babae na bigay ng stress sa pagbibenta ng kanyang life's work. Pero bakit? Iyon ang 1.3 bilyon na tanong, di ba? Gumawa ako ng cup ng 5 na umaga at naupo sa aking kitchen table na may legal pad na isinusulat ang lahat ng alam ko tungkol sa financial situation ni na Miguel at Maria. Hindi maganda. Ang architectural firm ni Miguel ay nahihirapan mula ng recession at ang boutique jewelry business ni Maria ay mas hobek kaysa profit center. Mabuti silang nakatira, masyado mabuti para sa kanilang aktual na kita. Ang kanilang mortgage sa ridiculous house sa Westfield ay 3 beses sa makatwirang afford nila. Ang BMW at Mercedes sa kanilang driveway ay hindi pabayad. Ang shopping habits ni Maria ay maaring mag-fund ng education budget ng maliit na bansa. Tinulungan ko sila, syempre. Anong ina ang hindi? Ilang libo rito at roon kapag binanggit ni Miguel na tight sila sa ilang buwan. Ang down payment sa bahay nang umiyak si Maria tungkol sa pagsisimula ng pamilya sa tamang neighborhood. Private school tuition para kay Emma nang magmatigas sila na hindi sapat ang public schools. Tinitingnan ang aking checkbook records, nagbigay ako sa kanila ng halos 11 milyon sa nakalipas na 5 taon. Gifts, tinawag ko silang investment sa kanilang kaligayahan. Hindi loans, taki yon. Pero ngayon nagtataka ako kung iba ang pagtingin nila sa mga gifts na yon.
Mas county sa motherly generosity at mas parang advance payment sa inheritance na hindi nila maantay. Tumawag ang phone ng 7 oras 30 minuto. Si Maria na tumawag para mag-check sa akin. Sofia, hindi ako makatulog buong gabi sa pag-isip sa'yo. Sabi niya na mabigat ang boses sa concern. Pagkatapos na nangyari kay nanay, nag-aalala lang ako na baka may mali sa pagkain o inumin. Hindi ka naman nagkasakit, di ba? Gaano kabait niyang mag-check kung ang kanyang lason ay nakarating sa intended target? Wala naman, dear. Okay lang ako. May balita pa ba tungkol kay Elena? Sabi ng mga doktor ay pwede na siyang umuwi ngayon. Sa tingin nila baka may kinain siya na hindi nagkasundo sa kanya bago ang party. Alam mo kung paano siya sa kanyang medications. Marahil uminom siya ng walang laman ang tiyan. Sa Elena Peterson ay maraming bagay, pero careless sa medication ay hindi isa roon. Inorganisa niya ang kanyang pills tulad ng military operation na may label containers at smartphone reminders. Nakakagaan yan, sabi ko. Nag-alala ako na baka may sa party. Magiging terrible yon. Oh, hindi. Tiyak na hindi, sabi ni Maria ng mabilis. Malinaw na malinaw ang mga doktor na hindi food poisoning. Isa lang sa mga ganon. Interesting kung gaano kabilis niyang gusto isara ang anumang investigation sa nangyari sa aking bahay. Parang nag-alala na baka may mag-test sa natirang tsampan. Pagkatapos mag-hang up, lumakad ako sa aking kusina at tiningnan ang bote na binuksan ni Maria para sa party. 3 paghahati-4 pa ang laman na nakauko ng inosente sa aking counter. Nagtaka ako kung ano ang mangyayari kung ipatest ko ito sa lab. Hindi na kailangan ko ng proof para sa sarili ko. Alam ko ang nakita ko, pero maaring useful ang evidence mamaya. Tumunog ang doorbell ng 9 oras. Si Miguel na nakatayo sa aking front porch na may kahon ng pastries mula sa paborito kong bakery na mukhang concerned sa bawat pulgada. Sa tingin ko baka gusto mo ng breakfast, sabi niya na hinalikan ang aking pisngi. Marahil hindi ka masyadong kumain kahapon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pinapasok ko siya at gumawa ng fresh coffee habang inaayos niya ang pastries sa plato. Pinapanood ko siyang gumalaw sa aking kusina na binubuksan ang cupboards na kilala niya mula pagkabata na umaabot sa asukal nang hindi nagtatanong kung saan ito nakalagay. Nakaramdam ako ng kakaibang sadness. Ito pa rin ang aking maliit na batang lalaki, ang isa na nagdadala sa akin ng dandelions at ipinagmamalaki ang kanyang elementary school artwork sa aking refrigerator. Kailan naging lalaki ang batang yon na nakatayo habang sinubukan ng kanyang asawa na patayin ang kanyang ina? Paano ka, nanay? Tanong niya na naupo sa tapat ko sa breakfast table. Oh, alam mo ako. Kailangan pa ng kaunting excitement para maratlo ang mga lumang buto na to. Ngumiti siya pero hindi umabot sa mata. Yon ang kinatakot ko. Kakaibang sabihin. Sumipsip ako ng cup at naghintay. Ang bagay ay patuloy ni Miguel na pumipili sa Danish. Nag-usap kami ni Maria tungkol sa iyong sitwasyon. Sitwasyon ko, 70 taon ka na, nanay. Nag-isa sa malaking bahay na to, lahat ng pera mula sa sale. Itinuro niya ng malabo. Mukhang masyado marami para sa isang tao na pamahalaan. Iyon na, ang setup para sa anumang plano nila next. Pinahahalagahan ko ang concern mo, Dare, sabi ko, na pinananatili ang boses na magaan. Pero pamamahalaan ko na maayos hanggang ngayon. Yumuko si Miguel na earnest ang ekspresyon. Talaga ba? I mean, ang aksidente kahapon kay Elena, paano kung ikaw yon? Ano kung bumagsak ka at walang nakakita sa iyo ng oras? Nakakagulat ang audacity. Ginagamit niya ang kanilang failed murder attempt bilang argument kung bakit kailangan ko ang kanilang protection. Miguel, bumagsak si Elena sa party na may 30 witnesses at dumating ang paramedics sa ilang minuto. Hardly ko yon tatawagin na cautionary tale tungkol sa pag-isa. Hindi yon ang ibig ko sabihin. Pinadaanan niya ang kanyang buhok sa kamay, isang gesture na naalala ko mula sa kanyang teenage years kapag magtatanong siya ng bagay na alam niyang tatanggihan ko. Tingnan mo, nag-research kami ni Maria. May magagandang communities para sa active seniors, mga lugar kung saan may tao sa paligid, activities, medical staff on site. Ay, ang nursing home pitch. Gaano convenient na nag-research na sila ng options para sa akin. Gaano kabait, sabi ko. At siguro may specific sa isip mo. Nga. Kinuha niya ang kanyang phone at ipinakita ang glossy website. Sunset Manor. 20 minuto lang mula sa aming bahay, kaya pwede kaming bumisita palagi. May golf course, spa, cultural activities. Mas parang resort kaysa retirement home. Pinag-aralan ko ang pictures ng ngumingiting matatanda na naglalaro ng bridge at water aerobics. Mukha silang peaceful at content, marahil dahil heavily medicated sila. Ang tanging bagay, patuloy ni Miguel, karaniwang may waiting list,
Pero kung may gustong lumipat ng mabilis, kailangan bayaran ang full entrance fee upfront. Malaki yon, mga 22 milyon, pero sakop nito ang lahat. Housing, meals, medical care for life, 22 milyon. Magandang dent yon sa aking liquid assets, di ba? At kapag safely tucked away ako sa Sunset Manor, sino ang magkakaroon ng power of attorney sa natitirang 1.2 bilyon? Sino ang magdedesisyon tungkol sa aking care at pera? Maganda yon, sabi ko. Pero alam mo, masaya ako rito. Ang bahay na to, may maraming memories ng iyong tatay. Nanay, 15 taon nang wala si tatay. Hindi mo ba inisip na oras na para magsimula ng bagong chapter? Ang gentle concern sa kanyang boses ay nagpainit sa aking puso. Kung hindi ko nakita ang nakita ko kagabi, maaring pinag-isipan ko ang suggestion niya. Ang aking anak na nag-alala sa kanyang aging mother na gusto tiyakin na safe at cared for siya. Magiging touching yon. Sa halip, nakakatakot. Pag-isipan ko, sabi ko sa wakas. Malaking decision too. Kitang-kita ang relief ni Miguel. Siyempre, kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Baka pwede tayong mag-drive roon next week para tingnan lang. Baka. Tumayo ako at nagsimulang maglinis ng breakfast dishes. Alam mo, dapat ko nang tawagan si Elena ngayon. Tiyakin na okay na siya. Nga, nanay, hiniling ni Maria na sabihin ko sa iyo na marahil kailangan ni Elena na mag-rest ng ilang araw. Sabi ng doktor na maaring stimulating ang visitors habang nagre-recover. Gaano convenient. Panatilihin ako malayo sa victim hanggang lumabas ang evidence sa kanyang system at hindi na siya makakaalala ng details na malinaw. Pagkatapos umalis ni Miguel, naupo ako sa aking study at nag-isip tungkol sa teaming. Naghintay sila hanggang pagkatapos kong ibenta ang company para gawin ang move. Matalino. Kung namatay ako 6 na buwan na ang nakalipas, ang aking 1.3 bilyon ay mapupunta kay Miguel sa aking will anyway. Pero bilang gift mula sa living person, magkakaiba ang tax implications. Patayin ako ngayon, lalo na kung makakagawa sila ng scenes na declining mental capacity muna, magbibigay sa kanila ng grounds para i-challenge ang anumang recent changes sa aking estate plans. Tumawag ang phone. Ang aking attorney, si David Hartwell, na nagbabalik ng tawag na ginawa ko kanina. Sophia, magandang marinig ka. Kumusta ang retirement party? Eventful. Sabi ko, David, kailangan kitang makita ng malapit. Okay lang ba ang lahat? Tiningnan ko sa labas ng study window ang garden na itinanim ng aking asawa, 20 taon na ang nakalipas. Maganda ang pamumukatkad ng mga rosas, kahit wala nag-alaga maliban sa matandang babae na apparently hindi mapagkakatiwalaan na pamahalaan ang sariling buhay. Hindi sigurado, sabi ko, pero sa tingin ko malapit na akong malaman. Si David Hartwell ay aking attorney ng 20 taon na nangangahulugan na nakita niya ako sa pagkamatay ng aking asawa, pagbuo ng aking negosyo at bawat major decision mula noon. Kaya't precise na lalaki na pinananatili ang kanyang emotions ng maingat, si David ay eksaktong uri ng lawyer na gusto mo kapag pinaghihinalaan mo na sinusubukan kang patayin ng iyong pamilya. Ang kanyang opisina ay overlooking downtown mula sa 15th floor, lahat dark wood at leather chairs na designed para magbigay ng confidence. Palagi akong nakakaramdam ng safe rito, napapaligiran ng low books at subtle smell na expensive cologne. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ni David pagkatapos dalhan kami ng cup ng kanyang secretary at isinara ang pinto. Sinabi ko sa kanya ang bawat detail mula sa party. Ang pagbagsak ni Elena. Ang visit ni Miguel ngayong umaga. Nakikinig si David ng walang interruption, paminsan-minsan na gumagawa ng notes sa kanyang legal pad. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong niya nang matapos ako. Sigurado ako gaya ng pagkaupo ko sa upuang ito. Yumuko si David na tinatap ang kanyang pen sa kanyang labi. Ang problema ay patunayan ang intent. Maaring sabihin ni Maria na nagdadagdag siya ng harmless sa champagne, supplement, flavoring, personal na bagay. Nang walang testing sa natirang champagne, wala tayong evidence ng attempted murder. Kaya i-test natin. Kung makakita tayo ng lason, may proof na sinubukan niyang patayin ang isang tao. Pero hindi pa rin natin mapapatunayan na ako specifically ang target niya. Maaring sabihin niyang ang kanyang ina ang target para sa insurance money o para sa iba pa. Hindi ko naisip ang anglo na yon. Kaya, kahit may proof ng poisoning, makakalaya sila sa murder charge. Attempted murder. Pero Sophia, may iba pa tayong pag-usapan. Nagiging serious ang ekspresyon ni David. Kung handa silang patayin ka para sa pera, maaring subukan nila ang ibang approaches muna. Legal challenges sa iyong competency, halimbawa. Sa anong grounds? Edad ko. Pag-isa, stress ng pagbebenta ng negosyo. Kung makakapagtatag sila ng pattern ng declining judgment o mental capacity, maaari silang mag-petition para sa guardianship.
Kapag kontrolado nila ang iyong person, kontrolado nila ang iyong assets. Biglang mas may sense ang nursing home suggestion. I-isolate ako, napapaligiran ng medical professionals na maaaring handang mag-document ng signs ng confusion o dementia, lalo na kung binabayaran na maayos ang mga observations na yon. Ano ang kailangan kong gawin? Binuksan ni David ang file drawer at kumuha ng makapal na folder. Una, ay document natin ang iyong current mental state. Ayusin ko na ma-evaluate ka ng geriatric psychiatrist, isa na specialized sa competency assessments para sa elderly clients. I record agad yon. At pagkatapos ay magiging creative tayo sa iyong estate planning. Matulis ang ngiti ni David. Kung gusto ni Miguel at Maria na maglaro sa iyong pera, tsakin natin na sa iyong rules sila maglalaro. Gumugol kami ng susunod na 2 oras sa pag-review ng options, trust structures na magpapahirap sa sinuman na i-challenge ang aking decisions, medical directives na nag-specify kung sino ang pwede at hindi pwede mag-decide sa healthcare ko. Financial arrangements na mag-trigger ng automatic audits kung may sumubok na access ang aking accounts nang walang proper authorization. May isa pa, sabi ni David habang naghahanda akong umalis. Dahil sa sinabi mo tungkol kagabi, sa tingin ko dapat mong isaalang-alang ang personal safety mo. Kung sinubukan nila minsan, susubukan ulit, marahil mas maingat next time. Naisip ko ang suggestion ni Miguel na manatili ako sa kanila kagabi. Gaano convenient yon? Isang grieving widow na distraught sa biglaang sakit ng kaibigan. Marahil uminom ng sedative para makatulog. Madali para sa matandang babae na aksidenteng uminom ng sobra. Ano ang recommend mo? Security cameras para starters, motion sensors, panic button system. Maari ako mag-recommend ng company na specialized sa protection para sa high net worth individuals. High net worth individuals. Iyon na ako apparently. Mayaman ng sapat para patayin. Habang nagda-drive pawi, nakita ko ang sarili kong pag-aral sa bawat sasakyan sa rear view mirror, nagtataka kung sinusundan ako. Paranoia, marahil. Pero, tulad ng sinasabi ng aking asawa, hindi ka paranoid kung talagang hinahabol ka nila. Tumawag ang aking phone habang pumapasok sa garage, si Maria. Maliwanag ang boses sa artificial chair. Sofia, gusto ko lang ipaalam na umuwi na si nanay mula sa ospital. Mas mayos na ang pakiramdam niya kahit hindi niya naalala na marami ang nangyari kagabi. Sabi ng Dr. Normal yon sa ganitong incident. Gaano perfect convenient. Napakaglad na okay siya. Gusto kong bumisita bukas. Oh, hindi pa siya ready para sa visitors. Baka sa ilang araw ipapaalam ko. Siyempre, dare. Sabihin mo lang na inisip ko siya. Pagkatapos mag-hang up, naupo ako sa aking sasakyan ng matagal, tinitingnan ang bahay na tinawag kong home ng 30 taon. Binili namin ito ng aking asawa ng 1-0 si Miguel, puno ng dreams tungkol sa family dinners at holiday gatherings. Stretch ang mortgage noon, pero bata at optimistic kami, sigurado na mag-work out ang lahat. Ngayon, mukhang fortress under siege, pero matagal na ako sa negosyo para malaman na minsan ang pinakamahusay na defense ay good offense. Oras na para ipakita sa aking pamilya kung ano talaga ang kaya ng 70 taong gulang na babae. Dumating ang security company ng 8 kinabukasan. 3 technicians sa unmarked vans na gumugol na araw sa pag-install ng cameras, motion detectors, at panic button system na makakatawag ng pulis sa ilalim ng 3 minuto. Sinabi ko sa mga kapitbahay na may problema ako sa package theft. Believable na story sa anumang suburban neighborhood. Sa hapon, mas protected ang aking bahay kaysa karamihan sa jewelry stores. Pero ang tunay na security ay mula sa envelope na ipinadala ng messenger ni David ng 2 oras. Ang aking updated will, trust documents, at medical directives, lahat properly witnessed at notarized. Kung gusto ni Miguel at Maria ang aking pera, kailangan nila maghintay at makakakuha sila ng mas kaunti kaysa inaasahan. Ang bagong will ay nagbawas na inheritance ni Miguel mula sa lahat patungo sa modest trust fund na magbabayad sa kanya ng 2.8 milyon bawat taon for life. Sapat para mabuhay ng comfortable, pero hindi sapat para fund ang current lifestyle nila. Ang bulk ng aking estate ay mapupunta sa cancer research na may smaller amounts sa ilang charities na sinusuportahan ko sa mga taon. Para kay Maria, wala siya ni piso. Hindi ko talaga gusto ang babae, pero tinolerate ko siya para kay Miguel. Attempted murder, gayunpaman, ay kung saan ako humihinto. Binabasa ko ang documents ng huling beses nang tumunog ang doorbell. Sa security monitor, nakita ko si Miguel at Maria na nakatayo sa front porch, pareho mukhang grim. Nanay, kailangan nating mag-usap, sabi ni Miguel nang binuksan ko ang pinto. Siyempre, dare. Pasok kayo. Naupo sila sa living room ko. Si Maria na nakaperch sa gilid ng sofa na para maaring tumakbo anumang oras.
Tumingin si Miguel sa paligid ng room na nagtagal ang tingin sa bagong security camera sa corner. Bagong camera, tanong niya. Package theft, sabi ko ng smooth. Hindi ka pwede maging too careful these days. Nag-clear si Maria ng lalamunan. Sofia, nag-isip kami tungkol sa nangyari nung gabing yun sa aksidente ni Nanay. Well, nakakaramdam kami ng terrible sa pagdaos ng party rito. Kung may dala kami na nagkasakit sa kanya, siya ay huminto na nagpupunas ng mata gamit ang tissue. Pinanood ko ang performance na ito ng professional appreciation. Halatang nag-practice si Maria. Sigurado akong wala sa dala mo, dare. Pero paano kung may? Yumuko si Miguel. Ano kung may mali sa tiyampag na o pagkain? Oh, nanay, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung aksidenteng inilagay ka namin sa panganib. Iyon na. Ang setup para sa anumang plano nila next. Ang punto ay, sabi ni Maria, sa tingin namin mas mabuti kung alagaan ka namin ng ilang panahon. Hanggang sigurado kaming safe ka. Alagaan ako. Paano? Well, pwede kang manatili sa amin, sabi ni Miguel. Pansamantala lang. Hanggang malaman natin kung ano ang nangyari noong gabing yon. Pinahaba ko ang silence. Pinapanood ang kanilang mukha, mukhang genuinely worried si Miguel. Palagi siyang mabuti sa pag-convince sa sarili na pure ang motivations niya. Mukhang babae si Maria na overdue ang mortgage payment. Napakabait niyo, sabi ko sa wakas. Pero perfectly safe ako rito. Talaga ba? Nagkaroon ng edge ang boses ni Maria. 70 taon ka na, Sofia, nag-isa. Ano kung may mangyari? At walang makakita sa iyo ng araw. Perehong argument na ginawa ni Miguel kahapon. Nag-work sila mula sa script. Ano kung mahulog ka, ay dinagdag ni Miguel o heart attack. Nanay, sa edad mo, pwede ang anumang bagay. Sa edad ko, parang 70 ay nangangahulugan na patay na ako at hindi ko pa napapansin. Alam mo, sabi ko ng thoughtful. Tama ka, pwede ang anumang bagay sa edad ko. Iyon mismo ang dahilan kung bakit gumugol ako ng araw sa pag-update ng aking will. Bumaba ang temperature sa room ng mga 0 degree. Will mo? Carefully neutral ang boses ni Maria. Oy, amazing kung paano ang brush with mortality, kahit sa iba, nagpapaisip sa mga ganitong bagay. Napagtanto ko na terribly out of date ang aking lumang will. Maputla ang mukha ni Miguel. Anong uri ng updates? Gumiti ako sa kanya. Parehong ngiti na ginamit ko ng 8 taon siya at nahuli ko siyang nagsisinungaling tungkol sa pagbasag ng paborito kong vase. Oh, minor adjustments lang para i-reflect ang current priorities ko. Alam mo kung paano ang mga ganito. Ang silence na sumunod ay deafening. Halos marinig ko ang kanilang minds na nagra-racing, sinusubukan alamin kung gaano kalala ang disruption sa kanilang plans. Well, sabi ni Maria sa wakas, tight ang boses. Sigurado akong anuman ang desisyon mo ay para sa best. Sa tingin ko rin, dare. Umalis sila nang hindi nagtagal, nangangako na mag-check sa akin soon. Pinanood ko mula sa security monitor habang naupo sila sa kanilang sasakyan sa driveway ko ng 10 minuto na may intense na conversation. Pagkatapos, tumawag si Maria. Hindi ko marinig kung ano ang sinasabi niya, pero nakikita ko siyang gesticulate ng galit. Patuloy na sinusubukan ni Miguel na kunin ang phone mula sa kanya at patuloy niyang itinutulak ang kamay niya. Nang sa wakas ay umalis sila, nagbuhos ako ng baso ng wine at naupo sa paborito kong upuan. Bukas, ipatutupad ko ang phase 2 ng aking plan. Pero ngayong gabi, mag-enjoy ako ng unang peaceful evening sa mga araw. Pagkatapos ng lahat, may deeply satisfying sa panonood sa iyong enemies na napagtanto na underestimated kanila. Nagsisimula pa lang ang laro at mas matagal ko itong nilalaro kaysa sa kanila. Ang susunod na umaga ay nagdala ng visitor na hindi ko inaasahan. Si Elena Peterson na nakatayo sa aking doorstep na maputla pero determined, na nakakapit sa maliit na bag na parang lifeline. Sofia, kailangan kitang kausapin, sabi niya ng walang preamble. Tungkol sa gabing yon. Pinapasok ko siya at gumawa ng pinag-aralan ang kanyang mukha para sa scenes ng poisoning. Mukhang pagod pero alert, check na mas coherent kaysa gusto ni Maria na maniwala ako. Sinabi sa akin ni Maria na may reaction ako sa medication, sabi ni Elena na naupo sa living room chair ko. Pero Sofia, vitamins lang ang iniinom ko. Wala nang iba sa mga taon. Interesting. Ano ang naalala mo tungkol sa party? Lahat. Hanggang nagsimula akong makaramdam ng dizzy. Naalala ko ang champag na kakaibang lasa, mapait, halos metallic, at naalala ko si Maria malapit sa drinks table kanina na gumagawa ng bagay sa maliit na boat. Bumilis ang pulse ko. Anong uri ng boat? Parang eyedropper bottle, ang uri na gagamitin mo para sa essential oils o iba pa. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Elena habang inilalagay ang teacup. Sofia, sa tingin ko sinubukan ng aking anak na lasonin ka.
Bakit mo isipin yon? Mapait ang tawa ni Elena. Dahil buwan na siyang nag-usap tungkol sa pera mo. Gaano unfair na sobra kang mayaman at nahihirapan sila? Gaano mas madali ang buhay nila kung may mangyari sa'yo? Nagkakasama ang pieces. May sinabi ba siyang specific? Noong nakaraang buwan, tinanong niya ako kung sa tingin ko updated mo ba kamakailan ang will mo. Mukha siyang concern tungkol sa inheritance ni Miguel. Nakipag-contact si Elena sa akin. Sofia, sa tingin ko matagal na nilang pinaplano ito. Gumawa ako ng desisyon. Karapat dapat malaman ni Elena kung ano ang sinubukan ng kanyang anak at kailangan ko ng oli na nakasaksi sa kanilang behavior ng first hand. Elena, nakita ko si Maria na naglagay ng bagay sa aking champagne glass. Deliberately kong ipinalit ang aming inumin. Nawala ang kulay sa mukha niya. Sinubukan niyang patayin ka at halos ako ang namatay sa halip. Naupo kami sa silence ng sandali, pinoproseso ang laki ng nangyari. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Elena sa wakas. Bibigyan ko sila na eksakto kung ano ang gusto nila, sabi ko. Hindi lang sa paraan na inaasahan nilang makuha, itinaas ni Elena ang eyebrow. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ang iyong anak at aking anak ay malapit na matuto na ang ilang laro ay may higher stakes kaysa napagtanto nila. Pagkatapos umalis ni Elena, tumawag ako sa lumang business contact. Si Patricia Williams ay napapatakbo ng private investigation firm na specialized sa corporate espionage at background checks. Nagtrabaho kami ng maraming beses sa mga taon kapag kailangan ko ng info tungkol sa potential business partners. Sophia Wilson. Mainit ang boses ni Patricia sa phone. Narinig ko ang selo mo. Congratulations. Salamat, Patricia. Kailangan ko ng favor. Personal. Anong uri ng favor? Kailangan ko malaman ang lahat tungkol sa finances ng aking anak. Bank accounts, credit cards, loans, investments, lahat. May pause. Sophia, sigurado ka ba? Minsan uncomfortable ang family information. Sigurado ako. Bigyan mo ako ng 48 oras. Habang nag-work si Patricia ng magic niya, ipinatupad ko ang next phase ng aking plan. Tinawagan ko si Miguel at hiniling na makipag-lunch sa amin sa lumang restaurant, ang lugar kung saan namin ipinagdiwang ang graduation niya sa architecture school, kasal niya, kapanganakan ni Emma. Dumating siya na mukhang nervous, patuloy na nag-check ng phone. Kumusta ka, nanay? Mukha kang upset nang tumawag ka. Nag-iisip ako tungkol sa sinabi niyo ni Maria, tungkol sa safety ko, tungkol sa planning for the future. Lumiwanag ang mukha niya. At sa tingin ko tama kayo. Sa tingin ko oras na para gumawa ng changes. Yumuko si Miguel ng eager. Anong uri ng changes? Well, tiningnan ko ang Sunset Manor, ang lugar na binanggit mo. Tinawagan ko sila ngayong umaga. Wonderful yon, nanay. Sa tingin ko magugustuhan mo ron. May opening sila, pero kailangan mabilis punan. May iba na interested sa same unit. Gaano kabilis? Next week. Kailangan bayaran ang entrance fee sa buyerness para masecure. Kitang-kita ang excitement ni Miguel. Hindi problema yon, di ba? May pera ka mula sa sale. Siyempre, mayroon ako. It's just malaking step to. Naisip ko baka pwede niyo akong tulungan ni Maria sa paperwork. Tiyakin na tama ang desisyon ko. Absolutely. Masaya kaming tumulong. Ngumiti ako sa aking anak na minimorize ang kanyang mukha. Sa ilang araw, magbabago ang eager expression na yon sa ibang bagay. May isa pa lang ay dinagdag ko ng casual. Kailangan ng facility na may power of attorney on file ang lahat ng residents. Isa na magdedesisyon kung hindi na kaya. Umaasa ako na handa kang gawin yon. Siyempre, nanay. Ano man ang kailangan mo. Perfect. Sa tingin ni Miguel na minamaneuver niya ako sa pagbigay ng control sa aking pera. Sa halip, direktang lumalakad siya sa aking trap. Tinawagan ako ni Patricia Huwebes umaga sa kanyang report. Nakikinig ako na may growing amazement habang dinetail niya ang financial situation ni na Miguel at Maria. Mas malala kaysa inakala ko. Leveraged sila to the hilt. Sabi ni Patricia ang bahay ay na-refinance ng 3 beses. May 2 mortgages plus home equity line of credit na makes it out. Credit card debt na lampas sa 4.5 milyon. Paano sila nagbabayad? Burley. Ang business ni Miguel ay operating at a loss ng 2 taon. Gumagamit sila ng credit cards para bayaran ang ibang credit cards. Classic scenes ng financial desperation. May iba pa. Kumuha si Maria ng life insurance policy sa'yo 6 na buwan na ang nakalipas. 28 milyon na may siya bilang beneficiary. Naging yellow ang aking dugo. Ano legal yon? Claim niya insurable interest bilang manugang at caregiver mo.
Marahil inassume na insurance company na si Miguel ang actual beneficiary at si Maria lang ang handling ng paperwork. Life insurance policy. Buwan na nilang pinaplano ang pagkamatay ko, hindi araw. May isa pa, Sofia. Si Miguel ay gumagawa ng regular payments sa isang Richard Steinberg, geriatric psychiatrist. Para saan? Hindi pa sigurado, pero nagsimula ang payments 3 buwan na ang nakalipas. Maliit na amounts tulad ng consultation fees. Richard Steinberg. Gumawa ako ng nota na itanong kay David tungkol sa kanya. Nang hapon na yon, dumating si Miguel at Maria sa aking bahay na may briefcase full ng paperwork para sa Sunset Manor. Inilatag nila ang document sa dining room table ko na parang generals na nagpaplano ng battle. Ito ang admission contract, paliwanag ni Maria na itinuro ang makapal na stack ng papers. At ito ang financial disclosure form. Ililista nito ang lahat ng assets mo para makalkula ang monthly fees nila. Very thorough observation ko na sinaskan ang documents. Gusto nila access sa lahat ng accounts ko, lahat ng investments, lahat. Ang power of attorney paperwork ay dito, ay dinagdag ni Miguel na isinslide ang isa pang document patungo sa akin. Pretty standard. Bibigyan lang ako ng authority na hawakan ang financial affairs mo kung hindi mo na kaya. Binasa ko ng maingat ang power of attorney document. Mas comprehensive kaysa sinabi ni Miguel. Sa lagda na ito, magkakaroon siya ng immediate access sa aking bank accounts, investment portfolios, at authority na gumawa ng any financial decisions sa ngalan ko. Mukhang broad to, sabi ko. Kailangan ko ba talagang bigyan ka ng ganitong authority? Nanay, precaution lang to, sabi ni Miguel. Kailangan ito ng facility at honestly, sa edad mo, mabuti na may younger na handling ang complicated financial stuff. Sa edad ko, ulit ang fresh. Paano kung baguhin ko ang isip ko tungkol sa Sunset Manor? Tanong ko, pwede ba itong i-revoke? Nagpalit sila ni Maria na mabilis na sulyap. Well, technically, sabi ni Maria, pero may strict policies ang facility tungkol sa residents na sumusubok umalis. May medical evaluations, waiting periods. Complicated yon. Siyempre, kapag nilagdaan ko ang papers na to at lumipat sa Sunset Manor, kontrolado nila ang aking pera at magpapahirap sa akin na umalis, lalo na kung si Richard Steinberg ay nakastandby para i-evaluate ang mental competency ko. Kailangan ko pang isipin tumagdamag, sabi ko na kinokolekta ang peppers. Malaking desisyon. Bumagsak ang mukha ni Miguel. Nanay, naalala mo kailangan nating isubmit lahat bukas kung gusto mo ang unit. Naiintindihan ko. Magkakaroon ako ng sagot sa inyo sa umaga. Pagkatapos nila umalis, tinawagan ko si David Hartwell. David, ano ang masasabi mo tungkol kay Richard Steinberg? Steinberg, geriatric psychiatrist siya. Specialized sa competency evaluations para sa elderly patients. Bakit? Nagbabayad sa kanya ang aking anak para sa consultations. May mahabang pause. Sofia, may reputation si Steinberg na accommodating sa families na concerned tungkol sa judgment ng elderly relative. Ang kanyang evaluations ay tend na support ang anumang outcome na hinahangad ng family. Ibig sabihin handa siyang mag-declare ng incompetent ang tao para sa pera. Hindi ko masasabi officially, pero nakita ko ang ilang cases kung saan ginagamit ng families ang evaluations ni Steinberg para makakuha ng control sa assets ng elderly person. Nagiging crystal clear ang picture. Hindi lang pera ang habol ni Miguel at Maria. Nag-develop sila ng comprehensive plan para kunin ito. Ilagay ako sa Sunset Manor sa ilalim ng gaze ng safety at care. Gamitin ang power of attorney para access ang accounts ko. Kung mag-resist ako o sumubok umalis, ipa-declare ako ni Steinberg na mentally incompetent. Actually, quite clever yon. Kung hindi ko nakita si Maria na naglalason sa Champagne, maaring lumakad ako direktang sa trap nila. David, kailangan mo akong i-prepare ng bagay, sabi ko. At kailangan ready yon bukas umaga. Anong uri ng bagay? Ang uri na magtuturo sa aking pamilya ng lesson na hindi nila makakalimutan. Nang gabing yon, naupo ako sa study ko na nagre-review ng plan ng isa pang beses. Kailangan perfect ang lahat. Bukas, makakakuha si Miguel at Maria na eksakto kung ano ang deserve nila. Pero una, may isa pa akong phone call na gagawin. Dumating ang Bayerness na gray at drizzling, ang uri ng weather na nagpapamukhang ominous sa lahat, perfect para sa plano ko. Dumating si Miguel at Maria ng sharp, pero home dressed na parang attending business meeting na sa isang paraan ay totoo. Nagdesisyon ka na ba, nanay? Tanong ni Miguel na naupo sa living room ko na may barley-contained excitement. Inilabas ko. Ang Sunset Manor paperwork ngayon ay nilagdaan at notarized. Sa tingin ko tama kayo. Oras na para simulan ko ang bagong chapter na to. Kitang-kita ang relief ni Maria. Oh, Sofia, napakaglad ko.
Oh, magugustuhan mo ron. Sigurado akong. At Miguel, nilagdaan ko rin ang power of attorney papers. Nanginginig talaga ang mga kamay ni Miguel habang kinukuha ang documents. Tama ang desisyong ito, nanay. Hindi mo pagsisihan. Gumiti ako sa kanya. Sigurado akong hindi. Gumugol kami ng susunod na oras sa pag-review ng financial paperwork. May open laptop si Maria na furious typing habang nagbibigay ako ng account numbers at access codes. Bawat ilang minuto, magsha-share siya ng meaningful look kay Miguel na parang mga bata na hindi makapaniwala na maaga ang Pasko. May isa pa lang, sabi ko na matapos kami. Kailangan ko pang lagdaan ang additional paperwork sa aking attorney bago official ang transfer. Bagay tungkol sa tax implications para sa large financial transactions. Siyempre, sabi ni Miguel, gusto mo ba naming ihatid ka sa opisina niya? Actually, darating siya rito. Darating si David anumang oras. Parang on key, tumunog ang doorbell, pero hindi si David Hartwell ang nakatayo sa porch ko. Si Detective Lisa Morrison mula sa local police department kasama ang kolegi na hindi ko kilala. GNG Wilson, ako si Detective Morrison. Kailangan naming kausapin ka tungkol sa incident na nangyari sa bahay mo kanina sa linggong ito. Mabilis na tumayo si Miguel. Anong uri na incident? Suspected poisoning, sabi ni Detective Morrison na ang tingin ay gumagalaw sa pagitan ni na Miguel at Maria. Naiintindihan namin na may medical emergency rito sa party. Maputla na ang mukha ni Maria. Nanay ko yon. May reaction siya sa medication niya. Sabi ng doktor hindi serious. Actually, GNG. Wilson, hindi yon ang report ng ospital. Inilabas ni Detective Morrison ang notebook. Ipinapakita ng toxicology results na nakainom ang ina mo ng concentrated amount ng Olinder extract. Hindi medication yon. Deadly poison yon. Deafening ang silence sa living room ko. Tinest din namin ang natirang champag mula sa gabing yon. Patuloy ng detective. Ang bote na binuksan para sa party ay may same Olinder extract. May deliberately na naglason sa champag na yon. Nakatingin si Miguel kay Maria na may expression ng downing horror. Maria, ano ang ginawa mo? Wala akong ginawa. Shrill sa panic ang boses ni Maria. Crazy too. Bakit ko lalasonin ang sarili kong ina? Iyon ang sinusubukan naming alamin, sabi ni Detective Morrison. Lalo na dahil ang champagne glass na may highest concentration ng poison ay originally intended para kay GNG, Wilson Rito. Mukhang maaring himatayin si Maria. Bumagsak si Miguel pabalik sa upuan, asyan ang mukha. May iba pa, sabi ko ng tahimik. Detective, ipakita mo sa kanila ang insurance policy. Tumango si Detective Morrison at inilabas ang isa pang document. GNG. Hartwell, natuklasan namin na kumuha ka ng 28 million life insurance policy kay GNG. Wilson, 6 na buwan na ang nakalipas. Nagbibigay yon sa iyo ng clear financial motive para sa murder. Insane too, bulong ni Maria. Sofia, sabihin mo sa kanila insane too. Tiningnan ko ang aking manugang, ang babaeng tuna na pretend na nagmamalasakit sa akin habang pinaplano ang pagkamatay ko. Nakita kita na naglalagay ng lason sa aking champagne glass. Maria, deliberately kong ipinalit ang aming inumin. Biglang napatingin si Miguel. Alam mo na sinusubukan niyang lasonin ka. Alam ko ng ilang araw. Alam ko rin ang financial situation niyo tungkol kay E.R. Steinberg, tungkol sa plan niyong ipa-declare akong incompetent. Alam ko ang lahat. Nahulog ang power of attorney papers mula sa numb fingers ni Miguel. Nanay, hindi ko alam tungkol sa lason. I swear to God, hindi ko alam na susubukan niyang patayin ka. Pero alam mo ang iba, di ba? Ang nursing home, power of attorney, plan na kunin ang pera ko. Sapat na ang silence ni Miguel bilang sagot. Lumapit si Detective Morrison. Maria Hartwell, arrested ka para sa attempted murder. Habang ginapos si Maria, lumingon siya sa akin na may mata full ng rage. Sa tingin mo clever ka, di ba? Wala kang idea kung ano ang ginawa mo. Actually, sabi ko, alam ko eksakto kung ano ang ginawa ko. Pagkatapos umalis ng pulis kasama si Maria, naupo si Miguel sa living room ko na parang lalaki sa shock. Nakatingin siya sa power of attorney papers na nakakalat sa sahig, paminsan-minsan na pinapadaanan ang kamay sa buhok. Sabi niya just about getting you somewhere safe, sabi niya sa wakas. Sabi niya nagiging forgetful ka, gumagawa ng poor decisions. Convinced niya ako na kailangan mo ng protection at ang pera na yun ay about protection din na krumplo ang mukha ni Miguel. Sobrang lalim ng debt namin, nanay. Failing ang business. Late kami sa lahat. Sabi ni Maria kung may mangyari sa'yo naturally, mag-i-inherit kami ng sapat para magsimula ulit. Pero hindi niya sinabi ang tungkol sa gesture niya ng walang saysay. Tungkol sa murder.
Sa tingin ko planning lang kami for the inevitable. Inilalagay ang things in place para kapag ikaw, alam mo, kapag namatay ako ng natural causes. Gaano convenient na ang natural causes na yon ay nangangailangan ng kaunting tulong para dumating. Tumingin si Miguel sa akin na may luha sa mata. Sorry ako. Sobrang sorry, nanay. Hindi ko gusto saktan ka. Pinag-aralan ko ang mukha ng aking anak, naghahanap ng truth sa ilalim ng remorse. Gusto ng parte ko na maniwala sa kanya, isipin na manipulate siya ni Maria sa sitwasyong ito, pero matagal na ako sa negosyo para ignore ang red flags. Miguel, ipakita mo sa akin ang phone mo. Ano? Phone mo. Ipakita mo sa akin ang text messages mo kay Maria mula sa nakaraang linggo. Nag-atubili si Miguel, pagkatapos reluctantly ibinigay ang phone. Nag-scroll ako sa messages niya na lumulubog ang puso sa bawat exchange na binabasa ko. Maria, nakausap mo ba si nanay tungkol sa Sunset Manor? Miguel, isinasalang-alang niya. Maria, good. The sooner we get her moved, the better. Nagtatanong siya ng sobra tungkol sa finances namin. Miguel, paano kung baguhin niya ang isip? Maria, hindi niya gagawin. Hindi pagkatapos na tomorrow night, Miguel. Ano ang tomorrow night? Maria, trust me, BY Sunday, magmamakaawa siya sa amin na alagaan siya. Ibinigay ko pabalik ang phone kay Miguel. Alam mo, di ba? Marahil hindi ang specific method, pero alam mo na may pinaplano si Maria para sa gabi ng party. Bumagsak ang balikat ni Miguel. Sa tingin ko scare lang niya somehow. Stage A break-in, marahil o some kind of accident na magpapagtanto sa'yo na hindi ka safe na mag-isa. Sa tingin mo stage niya ang attempted murder ko. Hindi murder, just something na magkukonvince sa'yo na lumipat sa Sunset Manor ng willing. Nakakatsyong sabon ang casual na paraan ng pagsabi niya. Ang sarili kong anak ay comfortable sa idea ng traumatizing ako into compliance. Miguel, may iba ka pang kailangang malaman, sabi ko. May private investigator akong nag-imbestiga sa finances niyo. Pumuti ang mukha niya. Ano ang natuklasan niya? Lahat. Ang debt, failed business, ang fact na living beyond your means ng taon. Inilabas ko ang report ni Patricia, pero may isa na particular na interested ako. Ang payments kay E.R. Steinberg. Nanay, may papaliwanag ko. Pwede mo ba? Dahil ayon dito, nagbabayad ka sa kanya para consult sa case ko ng 3 buwan bago mo imungkahi ang Sunset Manor bago mo ipahayag ang concern tungkol sa mental state ko. Ano eksakto ang consult mo sa kanya, Miguel? Inilibing ni Miguel ang mukha sa kamay. Sabi ni Maria, kailangan namin ng backup plan kung tatanggi kang lagdaan ang power of attorney ng willing. Backup plan. Sumang-ayon si Steinberg na i-evaluate ka at makakita ng signs ng dementia o incompetency. Sabi ni Maria, precaution lang kung magiging difficult ka. Nakaramdam ako ng cold na settle sa dibdib ko. Pinaplano niyo akong ipa-declare na mentally incompetent mula pa sa simula. Kung necessary lang, kung tatanggi kang payagan kaming tumulong sa'yo. Tulungan ako Miguel. Tulungan akong ibigay sa inyo ang pera ko. Nakabitin ang truth sa hangin sa pagitan namin. Ang aking anak, ang maliit na batang pinalaki at minahal at nagsacrifice para sa akin, ay naplano na sirain ang independence ko at nakawin ang life's work ko. May isa pa, sabi ko ng tahimik. Ang papers na nilagdaan mo ngayon. Ang power of attorney na ibinigay ko sa'yo. Tumingin si Miguel ng hopeful. Fake sila. Specially prepared sila ni David para sa meeting na ito. Bibigyan kanila ng power of attorney sa bank account na may eksaktong 56. Nakatingin si Miguel sa akin sa shock. Ano? Ang tunay kong pera ay safely protected sa trust na hindi mo mahahawakan. Ang will na kinababaliwan mo, iniiwan ka ng modest annual income at wala ng iba. At kung convicted ka ng conspiracy at murder plot ni Maria, mawawala pa yon. Nagkrumplo ang mukha ni Miguel. Sinira mo ang buhay ko. Hindi, Miguel, sinira mo ang sarili mong buhay. Tingin ko lang na hindi mo masira ang akin sa process. Habang pinapanood ko ang aking anak na naupo roon sa ruins, nakaramdam ako ng bagay na hindi ko inaasahan. Hindi satisfaction, hindi vindication, just deep, bone-weary sadness para sa lalaking pinili niyang maging. 3 buwan pagkatapos, naupo ako sa aking garden na pinapanood ang pamumukadkad ng mga rosas, nag-iisip tungkol sa endings at beginnings. Na-sentence si Maria sa 15 taon para sa attempted murder. Nakuha ni Miguel ang 3 taon para sa conspiracy, kahit na-manage ng lawyer niya na i-argue down mula sa original charges. Si Emma, aking apo, ay tumawag noong nakaraang gabi. Sa 16 na, sapat na ang edad niya para maintindihan kung ano ang ginawa ng kanyang parents. Sapat na horrified sa choices nila. Lola Sofia, sobrang sorry ako, sabi niya mabigat ang boses sa luha. Wala akong idea na pinaplano nila ito. Alam ko, sweetheart, wala ito sa fault mo.
Pwede ba akong bumisita sa'yo this summer? Alam ko away si Mom at Dad, pero gusto ko kang makita. Gusto ko yon. Sinabi ko sa kanya at ibig sabihin ko. Innocent si Emma sa lahat nito, victim ng greed ng parents niya gaya ko. Si Elena Peterson ay naging unexpected friend. Nagkikita kami para sa cup 2 beses sa isang linggong gayon. 2 babae na bonded sa bizarre experience na surviving ang betrayal ng sariling pamilya. Isinasaalang-alang niyang magsulat ng book tungkol sa elder abuse, gamit ang story namin bilang cautionary tale. Alam mo, sabi ni Elena sa aming huling coffee date, patuloy akong nag-isip kung gaano sila kalapit na makawala rito. Wala silang chance. Sagot ko. 40 taon na akong nakikipag-deal sa tao na gusto ang pera ko. Ang tanging difference this time ay shared nila ang yanay ko. Tumawa si Elena. Nagre-regret ka ba kung paano natapos? Pareho silang nasa prison. Seryoso kong pinag-isipan ang tanong. Nagre-regret ba ako? Anak ko si Miguel, ang batang pinalaki at minahal ko. Pero lalaki rin siya na handang sirain ang buhay ko para sa pera. Regret ko na necessary yon, sabi ko sa wakas. Pero hindi ko regret ang pagprotekta sa sarili ko. Ininterrupt ng doorbell ang aking garden reverie. Sa security monitor, nakita ko si David Hartwell na nakatayo sa porch ko na may briefcase at mukhang unusoli pleased sa sarili. David, ano ang nagdala sa iyo rito? Good news, sabi niya na naupo sa living room ko. Nagdesisyon ang insurance company na huwag contest ang polisi ni Maria sa buhay mo. Dahil convicted siya sa pagsubok na patayin ka, void nila ang polisi at ibinabalik ang lahat ng premiums paid. Sumating yon, siguro. May pa. Sinaseize ng creditors ni Miguel ang lahat ng assets niya para bayaran ang debts niya. Kasama ang bahay na tinulungan mo silang bilhin. Nagtatanong sila kung gusto mo bang mag-offer. Naisip ko ang bahay ni na Miguel at Maria na may granite countertops at cathedral ceilings. Lahat ng magagandang bagay na desperado nilang gusto. Hindi, sabi ko, hayaan ang iba na kunin ito. Isa na makakayang honestly. Tumango si David at inilabas ang isa pang document. Ang final item, complete na ang trust restructuring mo. Protected na ang pera mo in perpetuity. Walang makaka-access nito nang walang explicit written consent mo. At kung may sumubok na ipa-declare kang incompetent, automatic na mapupunta sa charity ang trust. Salamat, David, sa lahat. Pagkatapos umalis ni David, nagbuhos ako ng baso ng wine at naupo sa deck ko, pinapanood ang sunset na nagpipinta sa SKY ng shades ng gold at pink. Sa 70, natutunan ko na ang pera ay nagdadala ng best at worst sa tao. Unfortunately, nagdala ito ng worst sa sarili kong pamilya. Pero natutunan ko rin ang iba. Mas malakas ako kaysa credit ko sa sarili, matalino sapat para makita ang plans nila, though sapat para pigilan sila, at resilient sapat para buuin ang bagong buhay nang wala sila. Nag-buzz ang phone ko sa text mula kay Emma. Lola, accepted ako sa Northwestern Perlo, gaya ng suggest mo. Can't wait ipaalam sa'yo lahat kapag bumisita ako. Ngumiti ako na nagtatype pabalik, congratulations, sweetheart. Sobrang proud ako sa'yo. Marahil iyon ang tunay na victory. Hindi ang pagbigil sa stream ni na Miguel at Maria, pero ang pagtiyak na ang next generation ay magkakaroon ng chance na pumili ng better. Si Emma ay lalaki na alam na tool ang pera, hindi goal. Na family ay support at love, hindi exploitation at greed. Maganda ang pamumukatkad ng mga rosas sa garden ko, tended na ngayon ng wonderful landscaping service na madali kong afford. Peaceful ang bahay, protected na security systems at legal documents na nagtiyak na independence ko. Sinimulan ko ang story na ito sa pag-usap tungkol sa failed poisoning sa retirement party ko. Pero talaga, tungkol ito sa mas mahalaga. Ang difference sa pagitan ng matanda at powerless. Maaring 70 ako, pero malayo sa powerless. At sino man na sumubok na test ang theory na yon ay matututo, gaya ni na Miguel at Maria, na underestimating ang sharp old woman ay very expensive mistake. Minsan ang best revenge ay simply living well at tiyakin na ang tao na nagkasala sa iyo ay hindi makaka-enjoy sa fruits ng schemes nila. Ginawa ko pareho at matutulog ako ng maayos alam to. Pagkatapos ng lahat, sa edad ko, good night's sleep ay worth more than all the money in the world. Ang fact na mayroon ako pareho ay bonus lang. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at feel free na i-share ang story mo sa comments. Mahalaga ang boses mo.